Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa magkapatid na sina Diego at Eman na kilala sa kanilang baryo sa pagiging sobrang tamad. Kasama nila ang kanilang lolo Felix na isang dating manunugis ng mga aswang na namumuhay na lamang ngayon bilang isang simpleng mamamayan. Ngunit magbabago ang lahat nang salakayin ng mga aswang ang kanilang baryo at dukutin si Lolo Felix ng mismong hari ng mga aswang na si Marduk. Handa ba silang kalimutan ang katamaran at lumaban para sa kaligtasan ng kanilang lolo o mas mananaig sa kanila ang takot? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapapalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Eman! Bumili ka nga muna ng mantika sa tindahan para naman maiprito ko na itong galunggong para makakain na tayo ng tanghalian. Ano ba naman yan? Si Kuya Diego naman po ang utusan niyo, Lolo Felix. Ako na nga po ang inutusan niyo kanina na bumili ng sibuyas at bawang eh. Hoy Eman, huwag mo nga pinapasa sa akin ang inuutos sa'yo ni Lolo ha. Tumayo ka na dyan. Ang tamad-tamad mo talaga. Kung tamad ako, mas tamad ka, Kuya. Ikaw nga dyan. Kanina ka pa nakaupo eh. Akala mo, napapagod ka sa ginagawa mo eh, hindi naman. Sundin mo na si Lolo. Mamaya kapag may inutos siya, ako naman ang kikilos, promise. Ikaw na muna ngayon. Basta, hindi ako tatayo rito. Ikaw na ang bumili ng mantika. Ang tamad-tamad mo talaga, Kuya. Tama na yan. Huwag na kayo magtalo. At naririndi na ako sa inyong dalawa. Parehas kayong tamad. Tapos! Hala, ako na lang ang bibili ng mantika. At nakakahiya naman sa inyo. Baka mapagod pa kayo. Lumabas si Lolo Felix na masama ang loob para bumili ng mantika. Masamang tinignan ni Diego ang nakababatang kapatid na si Eman na nananatiling nakahiga sa kawayang sahig na parabang wala itong pakialam na ang lolo nila ang gumawa sa sarili nitong utos. Sakit na ng magkapatid na Diego at Eman ang pagiging tamad. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay palagi na lamang silang nagtatalo kung sino sa kanila ang dapat na kumilos sa mga utos ng kanilang lolo Felix. Sa isip ni Diego, wala namang masama sa paminsan-minsang pagpapahinga, pero sa kanilang magkapatid ay halos araw-araw na yun. Wala silang iniintinding trabaho at walang inaalalang responsibilidad. Lahat ay inaasa nila sa matanda na si Lolo Felix. Lumaki sila sa kanilang ina na namayapa na sa labis na pag-aalaga. Ayaw na ayaw nitong mapagod ang magkapatid. Gusto nitong lumaki sila na hindi nahihirapan. Kaya noong pumanaw ang kanilang ina, naiwan silang dalawa na walang inaasahan. At kahit ilang taon na ang lumipas, ay nandoon pa rin ang asal na iniwan ng pag-aalaga ng kanilang ina. At yun ay ang pagiging tamad. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik na si Lolo Felix na may dalang isang bote ng mantika. Dumiretso ito sa maliit nilang kusina at nagsimulang magprito ng isda. Ano na kayang mangyayari sa inyong dalawa kapag ako naman ang namatay? Lalo ka na, Diego. Aba, 20 anyos ka na at dapat ay naghahanap ka na ng trabaho para naman kahit papano makatulong ka rito. Nakatapos ka naman ng sekundarya. Yung anak nga ni Dante na kaedad mo na elementarya lang ang natapos nagtatrabaho sa pabrika sa bayan. Tapos ikaw hindi magawang subukang maghanap ng trabaho. Abay, pambihira ka naman. Oh, ba't ako na naman ang nakita nyo, Lo?
Alam nyo kasi, mahirap talaga si Namang Dante kaya kailangan magtrabaho ng anak niya. Saka, maghanap din naman po ako ng trabaho balang araw eh. Sus, palagi na lang ganyan ang sinasabi mo, kuya. Pero hanggang ngayon, ay hindi ka pa rin naghahanap ng trabaho. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Ikaw ang mas tamad. Kapag inuutusan ka ni Lolo eh, palagi mo sinasabi na mamaya na o kaya ipapasa mo sa akin ang utos niya. Tumigil na kayong dalawa. Parehas lang kayong tamad. Pero ikaw mas nakakatanda, Diego. Sana maging magandang halimbawa ka sa kapatid mo. Sinasabi ko na nga ba, hindi magiging magandang epekto ng pagpapalaki ng nanay niyo sa inyo. Kahit sana maasahan man lang kayo sa mga gawaing bahay. Pero hindi. Nang mapatingin si Diego kay Eman, ay binilatan siya nito. Inambahan naman niya ito ng suntok, pero mas lalo siya nitong inasar sa pamamagitan ng pagpapapangit ng mukha nito. Hindi na iwasan ni Diego na makaramdam ng sama ng loob kay Lolo Felix. Ramdam niya na sa kanilang magkapatid ay mas mahal nito si Eman dahil nga mas bata ito. Kumbaga, si Eman ang lagi nitong pinapaboran. Tumayo si Diego at nag-inat ng katawan. Lolo, tingnan nyo oh. Mukhang aalis na naman si kuya oh. Diego, huwag ka nang umalis. At pagkatapos kong magluto kakain na tayo. Papahirapan mo pa ba ako kung sa kahagilapin? Babalik din po ako agad. Maglalakad-lakad lang po ako. Sa kabila ng pagpigil ni Lolo Felix na umalis si Diego, ay umalis pa rin siya. Nais niyang maglakad-lakad at magpalipas ng sama ng loob. Si Lolo Felix ay dating kinatatakutan at iginagalang na manunugis ng mga aswang sa kanilang baryo. Kilala ito noon bilang tagapagtanggol ng mga liblib na baryo at walang aswang ang hindi ito kinatatakutan. May mga sandata ito na ito mismo ang gumawa. Mga orasyon na ito lang ang nakakaalam at mga sikreto ng daigdig ng mga aswang na hindi na nito muling binanggit mula nung huminto ito sa pagiging manunugis. Sa kasalukuyan, si Lolo Felix ay abala na lang sa pagtatanim ng iba't ibang gulay sa maliit nilang bakuran. Inaani nito ang mga yon at saka inilalako. Doon sila kumukuha ng pambili ng pangangailangan nila sa araw-araw. Naiinis na sinipa ni Diego ang isang bato nang makarating siya sa gilid ng ilog na matatagpuan sa dulong bahagi ng kanilang baryo. Kapag gusto niyang mapag-isa, ay madalas siyang nagtutungo roon. Dinampot niya ang isang batong kasing laki ng kanyang kamao at ibinato yon sa malayong bahagi ng ilog. Nagulat siya nang mula sa pinagbatuan niya ay isang lalaki ang lumitaw mula sa tubig. Hawak nito ang ulo at nakasimangot na nakatingin kay Diego. Uy, Obet! Nandiyan ka pala! Hindi maipinta ang mukha ni Obet nang lumapit ito kay Diego. May hawak itong sibat sa kaliwang kamay. Si Obet ay kababata ni Diego at mula elementarya hanggang high school ay magkaklase sila. Oo, kanina pa. Bakit mo naman ako binato? Pambihira ka naman oh. Ano man tingin mo sa akin? Tilapia? Sorry. Malay ko ba nandun ka? Kung alam ko lang na nandun ka, di sana mas nilakihan ko sana yung batong ibinato ko. Ewan ko sa'yo. Loko-loko ka talaga. Pambihira ka naman kasi. Ano ba kasing ginagawa mo rito ng ganitong oras? Ang init-init oh. Wala pa kasi kaming ulam eh. Kaya ito, nagbabakasakali ako na makahuli ako rito ng isda para maiihaw namin. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin na manguhuli ka rin ng isda kasi wala rin kayong ulam. Sa ibang ilog ka na lang manghuli. Aagawan mo pa ako rito eh. Kahit sa'yo na lahat ng isda rito, hindi ako manguhuli ng isda gaya mo, no? Nagpapalipas lang ako dito ng inis. Ha? Aba, bakit naman? Isang malalim na paghinga
ang pinakawalan ni Diego. Tumingin siya sa tubig sa ilog bago sumagot sa kaibigan. Paano ba naman kasi? Nasabon na naman ako ni Lolo Felix. Ha? Nasabon? Grabe ka naman, Diego. Ang kapal na ng buhok mo sa ano mo eh. Pero si Lolo Felix pa rin ang nagpapaligo sa'yo. Nakakahiya ka. Si Raulo, masyado mo namang ginawang literal ang sinabi ko. Ang ibig kong sabihin na nasabon, napagalitan. Ah, yun pala yun. Sorry naman. Linawin mo kasi. Bakit ka naman napagalitan? Aha, alam ko na. Kasi tatamad-tamad ka na naman ano. Sus Mariosep, dapat mo pa bang itanong sa akin yan? Tamad ka naman talaga sa kasi Eman. Pero hindi naman dahil doon kaya ako naiinis Parehas na nga kaming tamad ng kapatid ko. Pero kapag pinapagalitan niya kami, mas akong sinasabon niya. Katwiran niya, mas matanda daw ako kay Eman. Hindi naman yata tama yun, di ba? Tumango-tango si Obet habang nakanguso na para bang nag-iisip. Pero alam mo, naiintindihan ko ang lolo mo, Diego Siguro gusto niya na mas matuto ka kasi ikaw nga ang mas matanda. Kumbaga, hindi naman sa gusto kong mangyari ang susunod kong sasabihin, no? Pero matanda na kasi si Lolo Felix. Kapag nawala siya, ikaw ang gusto niyang mag-alaga kay Eman. Hindi na rin naman bata si Eman 10 taon na kaya yun. Dapat marunong na siya mag-asikaso ng sarili niya. Saka imposibleng mamatay kagad si Lolo Felix, Obet. Ang dami niya kayang ginagamit na agimat. Aba, hindi rin natin masasabi ang panahon. Minsan, kahit 100 agimat pa ang meron ka, kapag si Lord na ang nagdesisyon, wala na, finish na, tsugi ka na talaga. Oo nga pala, butit nabanggit ko ang tsugi. Narinig mo na ba yung kumakalat na kwento dito sa atin ngayon? Yan, chismis na naman yan, no? Naku, wala akong panahon sa chismis. Ano ka ba? Hindi chismis to. Katotohanan na sasabihin ko. Alam mo bang kagabi ay may umatake sa mga alagang baboy ni Kuya Kulas? Nakita na lang nila Kuya Kulas yung mga baboy niya na patay na kinaumagahan. Ang sabi nila, aswang daw ang may gawa nun. Isinisi pa talaga nila sa mga aswang ang kasalanan ng tao, ha? Hindi ba maraming kagalit si Kuya Kulas kasi masama ang ugali niya? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Manunugis dati si Lolo Felix, di ba? Naniniwala. Pero sa nangyari sa mga alagang baboy ni Kuya Kulas, malamang mga galit sa kanya ang gumawa nun. Basta. Naniniwala akong aswang ang tumira sa mga alagang baboy ni Kuya Kulas. Ang dami nang nagsasabi na may nakikita silang mga naglalakad na aswang dito sa baryo natin tuwing gabi. Hindi kaya oras na para bumalik sa pagiging manunugi si Lolo Felix mo? Napailing si Diego, sabay ngisi sa kausap. Malabo nang bumalik si Lolo Felix sa pagiging manunugis. Matagal na siyang nagretiro sa pagpatay sa mga aswang. Saka, di ba, masyado na siyang matanda para sa mga ganyang bagay, Obet. Sana nga tama ka na hindi aswang ang may gawa nun. Kasi kapag nagkataon, tayo ang mahihirapan Kasi wala nang manunugis dito sa atin. Wala nang tagapagtanggol. O sige na, manguhuli na ulit ako ng isda. Masyado na napapahaba ang kwentuhan natin Bumalik na si Obet sa ilog, habang si Diego ay nanatiling nakatayo sa tabi ng ilog. Hindi niya inisip ang sinabi ni Obet tungkol sa aswang dahil naniniwala siya na tao ang pumatay sa mga alagang baboy ni Kulas. Mas pinagtuunan niyang isipin ang nangyayari sa bahay nila. Aminado siya na tamad siya at marami ng beses niya yung napatunayan. Sa umaga pa lang ay nagtuturoan na sila ni Eman kung sino ang magliligpit ng kanilang tinulugan. 10 sa utos ni Lolo Felix ay isa lang ang nagagawa niya at madalas ay napipilitan pa siya. Alam din niya na tumatanda na talaga ang kanilang Lolo Felix at dapat ay nagpapahinga na lamang ito
Ngunit sadyang ang katamaran sa kanyang katawan ay isang bagay na hirap siyang alisin. Matapos ang ilang sandali, ay bumalik na si Diego sa kanilang bahay. Nadatnan niya si Lolo Felix na naghahain na ng kanilang tanghalian. Umupo siya sa tabi ni Eman at nagsimula na silang kumain. Habang kumakain, ay hindi sinasadyang natabig ni Eman ang braso ni Diego. Nabitiwan ni Diego ang kutsara at nalaglag yun sa sahig. Masama niyang tinignan ang kapatid. Ano? Titignan mo na lang ako? Kunin mo yung kutsara ko. Bakit ako ang kukuha? Sa yung kutsara yung kuya eh. Aba, kung di mo tinabig ang braso ko, hindi ko yun mabibitiwan. Kaya ikaw ang kumuha. Hindi ko kukunin yan. Nakita mong kumakain ako dito eh. Istorbo ka. Akmang magsasalita pa sana si Diego, ngunit natigilan siya nang yumuko si Lolo Felix at ito na ang kumuha ng nahulog na kutsara. Malakas nito yung inilapag sa lamesa na ikinagulat ng magkapatid. O ayan, ako na ang kumuha para sa inyo. Pati ba naman pagpulot sa kutsara ay pagtuturuan niyo pang magkapatid? Natahimik ang magkapatid ng sandali. Masamang tinignan ni Diego si Eman at pinanlakihan niya ito ng mata. Pero kahit konting pagkasindak, ay hindi nagpakita si Eman. O nga pala, bukas ay araw ng ani ng mga talong. Tulungan niyo ako sa pag-aani at marami-rami yon. Lolo, magbabasa po ako bukas ng aklat eh. Malapit na po yung pasukan kaya dapat po mag-aral po ako na maigi. Si Kuya Diego na lang po ang balang tumulong sa inyo. Saka kayang-kaya po yun ni Kuya. Ang laki po ng braso niyan eh. Hoy, tigilan mo ako ah. May gitsang buwan pa bago magpasukan, Eman. Huwag kang OA. Siyempre, dapat handa ako bago magpasukan, no? Sus, ang sabihin mo, tatakas ka lang bukas tapos maghapon ka maglalaro. Uuwi ka ritong gutom at kakain ka tapos aalis ka ulit para maglaro. O, di ba? Ikaw nga eh. Di ba? Paniguradong aalis ka rin bukas at sasama ka na naman kay Obet para magpapansin sa mga dalaga sa plaza. Napapitlag ang magkapatid nang malakas na ibagsak ni Lolo Felix ang kamay nito sa lamesa. Natumba ang isang baso ng tubig. Kinabahan si Diego sa talim ng tingin ng lolo nila. Wala na talaga kayong pinipiling lugar. Pati sa harapan ng pagkain ay puro kayo pagtatalong dalawa. Hindi na pa talaga kayo naaawa sa akin. Pabihira naman kayo. Ako na nagtatanim. Ako na ang naglalako. Tapos konting tulong lang ang inihingi ko sa inyo. Ay hindi nyo pa maibigay sa akin. Lalong-lalo ka na, Diego. Ikaw ang dapat na tumutulong sa akin doon. Dahil mas matanda ka. Bakit ako na lang po ba lagi ang pinupuno nyo, Lolo? Si Eman din naman ah. Hindi rin naman tumutulong yan. Pero ikaw ang panganay. Ikaw ang mas matanda. Dapat ikaw ang nauunang kumilos. Dapat ikaw ang nagtuturo sa kapatid mo kung paano maging masipag. Pero ano nangyayari? Anong ginagawa mo? Lagi kang nakaiga. Lahat ng utos ipinapasa mo kay Eman. Kahit yung kutsarang nahulog, ayaw mong pulutin. Kaya nga, tama ka dyan, Lolo. Si Kuya kasi lahat pinapagawa sa akin eh. Kahit paghuhugas ng isang plato, ako na naman. Tapos magagalit pa siya pag ayaw ko. Pareho kayong walang ginagawa. Pareho kayong batugan. Akala nyo, habang buhay ako magtatrabaho para sa inyo? Kailan pa kayo matututong kumilos? Kailan nyo balak tumayo at magbanat ng buto? Ano, kapag patay na ako? Walang sumagot. Natahimik ang paligid. Si Eman ay tamilmil na kumain habang si Diego naman ay napayuko. Ramdam niyang hindi galit lang ang nararamdaman ng kanilang lolo, kundi labis din na pagod. Sa dami ng ginawa nito maghapon, sila naman ay puro iwas at dahilan sa mga utos nito. Oras na ng pagtulog,
Pero hindi dinadalaw ng antok si Diego. Nakahiga siya sa papag habang nakatingin sa kisame na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Katabi niya si Eman na mahimbing na ang tulog. Bahagya itong nakanganga at may bahid ng laway sa gilid ng bibig. Malalim ang iniisip ni Diego. Naaawa siya sa kanyang lolo Felix, pero hindi niya maiwasan na maging paulit-ulit ang ginagawa niya sa araw-araw. Gigising, kakain, magpapahinga at aalis ng bahay. Kanina pa rin, umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga sinabi ni Lolo Felix. Totoo naman lahat ng yon. Alam niyang mali na sa edad niyang 20 ay wala pa siyang naitutulong sa bahay. Dapat siya ang nagtatrabaho, pero kahit gusto niyang simulan ang maging responsable, ay parang may bumabalakid sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit hirap siyang kumilos. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Gusto niyang magbago, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Mahirap kumalas sa ugali na parang bahagi na ng sarili niya. Hindi pa man tumatagal si Diego sa pagkakapikit nang may narinig siyang malakas na sigaw sa labas ng kanilang bahay. Mula yon sa isang babae. Napabalikwas siya ng bangon hanggang sa may sumisigaw na meron daw aswang. Narinig ni Diego ang pag-ingit ng sahig na kawayan. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya si Lolo Felix na may isinuot na agimat sa leeg. Matapos yun ay kinuha nito ang matalim na itak. "Lolo, teka lang! Ano pong gagawin niyo?" Kailangan ko lumabas. Mukhang may aswang na sumasalakay. "Pero hindi po ba matagal na po kayong tumigil sa pagiging manunugis niyo?" Sa tingin mo ba, ay kaya ko manatili na lang dito sa ating kubo habang alam ko may pinapatay ng aswang? Dito lang kayo ng kapatid mo. Huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari. Hindi na nagawang pigilan ni Diego si Lolo Felix dahil mabilis na itong lumabas. Nilukob siya ng kaba, ngunit may konting kasabikan sa puso niya nang maisip niya na muling makikipaglaban ng kanyang lolo matapos ang napakahabang panahon. Kahit isang beses ay hindi ko pa nakikitang makipaglaban ng aswang si Lolo. Pagkakataon ko na to para mapanood siya. Hahakbang na sana si Diego para sundan si Lolo Felix nang lumabas naman si Eman mula sa kanilang silid. Pupungas-pungas ito habang nagkakamot ng ulo. Anong nangyayari, kuya? Bakit may sumisigaw sa labas? Eman, may aswang yata sa labas, kaya dito ka lang. Susundan ko lang si Lolo Felix, ha? Ha? Bakit? Nasa labas ba si Lolo? Oo, at makikipaglaban siya sa aswang. Gusto kong makita kung paano siya makipaglaban. Sasama ako sa iyo, kuya. Wag na, dito ka lang. Ayoko nga. Gusto ko rin makita makipaglaban si Lolo Felix sa aswang eh. Alangan namang ikaw lang. Ay naku, kulit talaga, oo. Sige na nga, pero wag kang lalayo sa akin, ha? At wag ka magpapakita kay Lolo. Matapos yun, ay tahimik silang lumabas ng bahay. Sa pagmamadali nila, ay hindi na nila nagawang magsuot ng sapin sa paa. Sinundan nila si Lolo Felix na malalaki ang hakbang patungo sa pinanggagalingan ng sigaw ng babae. Agad na nagtago ang magkapatid sa likod ng isang puno nang huminto ang kanilang Lolo Felix malapit sa poso kung saan may isang babae na umiiyak at nanginginig sa takot. Sa harap nito ay may isang nilalang na may mahahabang kuko, kulay itim na balat at malahalimaw na anyo. Huwag kang maingay, ha! Dito lang tayo, Eman! Walang bakas ng takot na lumapit si Lolo Felix mula sa likod ng aswang. Naramdaman ng aswang ang presensya ng matanda at mabilis itong lumingon. Hoy! Diablong buwang ka! Lumayo ka sa babaeng yan! Ako ang harapin mo at huwag ang walang kalaban-laban sa'yo! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng aswang at sumugod ito kay Lolo Felix. Matagumpay na naiwasan ng matanda ang matatalim na kuko ng aswang.
Buong puwersa nitong tinaga sa braso ang aswang at sumirit ang dugo ng halimaw. Sa halip na umatras ang aswang, ay lalo lang itong nagalit. Tumalon ito sa ere at bumagsak mismo sa harap ni Lolo Felix. Sinubukan sunggaban ng aswang si Lolo Felix, ngunit sadyang mabilis ang paggalaw ng matanda. Yumuko ito at saka tinaga sa binti ang aswang. Napaluhod ang aswang pero agad din itong nakabawi. Tinulak nito si Lolo Felix sa lupa at tinangkang kagatin ang leeg nito. Ngunit biglang pinukpok ni Lolo Felix ang ulo ng aswang gamit ang hawakan ng itak. Nakaramdam ng pagkahilo ang aswang. Mabilis na tumayo si Lolo Felix at walang tigil nitong inatake ang aswang. Sunod-sunod nitong tinaga ang aswang sa iba't ibang parte ng katawan nito. Inilabas ng aswang ang matigas at mahaba nitong dila upang saksakin si Lolo Felix. Pero pinutol yun ni Lolo Felix gamit ang kanyang matalas na itak. Napasigaw sa sakit ang nilalang. Nawalan ito ng balanse at gumapang patras. Pero hindi na nag-aksaya ng oras si Lolo Felix. Tumalon ito sa ibabaw ng aswang at mabilis na sinaksak sa dibdib ang aswang. Diretso sa puso nito. Napaigik ang halimaw. Kumislot ito, nangingisay at unti-unting nangitim ang buong katawan hanggang sa ito ay nanigas at tuluyang binawian ng buhay. Wow! Ang astig ni Lolo Felix! Tumahimik ka nga, Eman. Ang lakas ng boses mo. Baka marinig tayo ni Lolo. Muling tinignan ni Diego ang kanyang Lolo Felix na tinutulungan ang babae sa pagtayo. Hindi maikakaila ni Diego na sa kabila ng edad ng kanilang lolo ay mahusay pa rin itong makipaglaban. Labis ang paghangang naramdaman niya para kay Lolo Felix. Sigurado siya na mas higit pa roon ang kayang gawin ng kanilang lolo noong kabataan pa nito. Tara na, Eman, umuwi na tayo. Baka paluin pa tayo ni Lolo kapag nauna siyang umuwi sa atin sa bahay. Hinawakan ni Diego ang kamay ng kanyang kapatid na si Eman at hinila niya ito palayo sa lugar na yon. Habang mabilis silang naglalakad pabalik sa kanilang kubo, ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Diego kung paano pinaslang ng kanilang lolo ng walang kahirap-hirap ang aswang na nakasagupa nito kanina. Kinabukasan ng umaga, sa almusal, ay agad na pinagsabihan ni Lolo Felix sina Diego at Eman tungkol sa nangyayari sa kanilang baryo. Kayong dalawa, makinig kayo. Totoo nga may aswang na naman dito sa ating baryo. Kaya kayo, mag-iingat kayong palagi. Lalo na tuwing gabi. Hindi na kayo pwedeng lumabas kapag 6:00 na ng gabi. At dapat bago sumapit ang oras na yon, ay nandito na kayo sa loob ng bahay. Pero Lo, hindi po ba napatay niyo na po yung aswang kagabi? Malakas ang pakiramdam ko na hindi isang aswang lamang ang nandito sa ating lugar, Diego. Mas mabuti na rin na nag-iingat tayo. Mamaya ay makikipag-usap ako kay Kapitan Jose para mapagplanuhan ng mabuti ang mga dapat nating gawin sa mga susunod na araw. Sigurado po na kahit ilang libong aswang pa po ang dumating, ay kayang-kaya niyo po silang talunin, Lolo. Ang galing niyo po kayong makipaglaban sa aswang kagabi para po kayong superhero. Napakunot noo si Lolo Felix sa sinabi ni Eman, habang si Diego naman ay nanlamig sa labis na kaba. Nakita mo kung nakipaglaban sa aswang kagabi. Ibig sabihin lumabas ka. Hindi lang po ako, Lolo. Pati po si Kuya Diego. Eman! Napanganga si Eman nang mapagtanto nitong nabuking na sila ng kanilang Lolo Felix. Matalim ang mga mata na tumingin si Lolo Felix kay Diego. Ibig sabihin ay sinuway mo pala ako, Diego. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo? Di ba? Huwag kayong lalabas. Lo, wala naman po nangyaring masama sa amin eh. Kahit na.
Paano kung isang batalyon pala ng aswang ang narito kagabi at napahamak kayong dalawa? Palagi mo na lang akong sinusuway, Diego. Kung ano ang pinapagawa ko ay hindi nyo ginagawa. At kung ano yung sinasabi kong huwag nyong gawin, ay ginagawa nyo. Patawad po. Hayaan niyo po at di na po mauulit. Talagang hindi na dapat maulit. O paano? Aalis na muna ako. Kakausapin ko muna si Kapitan Jose. Sana naman pagbalik ko ay hinugasan niyo na itong mga pinagkainan natin. Inubos muna ni Lolo Diego ang kape nito bago tumayo. Nang maiwan na ang magkapatid sa pagkainan, ay kinutusan ni Diego si Eman. Aray ko naman! Inaano ba kita at nananakit ka dyan, kuya? Ang sakit! Kasi, pahamak yung bunganga mo kahit kailan. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag mong sasabihin kay Lolo na sinundan natin siya kagabi? Ba't mo sinabi? Paano? Nakalimutan ko eh. Hindi ba pwedeng magkamali? O nakita mo nangyari? Ako na naman ang mas pinagalitan. At dahil dyan, ikaw ang maghuhugas ng mga pinagkainan natin ngayon. Ha? Bakit ako? Ikaw ang unang nagbalak na sundan si Lolo, di ba? Sumunod lang naman ako sa iyo ah. Hindi. Ikaw ang maghuhugas ngayon. Ako na, mamayang tanghali. Sus, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, kuya. Paniguradong pagkatapos ba ng halian, ay bigla ka na lamang mawawala kasi tatakas ka na naman sa obligasyon mo. Ikaw wala ka talagang paggalang sa akin Kuya mo ako, Eman, baka nakakalimutan mo. Basta. Hindi ako maghuhugas ngayon. Nanggigigil na inambahan ng suntok ni Diego si Eman, pero hindi niya itinuloy. Huminto na siya sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid dahil alam niya na mas lalo lang siyang maiinis sa mga sasabihin nito. Nang dumating si Lolo Felix, ay nasa batalan pa rin ang mga pinagkainan nila kaninang agahan. Si Diego ay nakahiga sa sahig, habang si Emma naman ay nasa labas at nakikipaglaro. Napailing na lang ang matanda, at ito na naman ang kusang naghuhugas ng mga pinagkainan nila kanina. Nang matapos na ito, ay kinuha nito ang itak at hinasa yon sa labas ng bahay. Lumapit si Diego kay Lolo Felix. Lo, kumusta po ang pakikipag-usap nyo kay Kapitan Jose? Maayos naman. Naniwala siya sa akin na malaki ang posibilidad na may iba pang aswang ang sasalakay. Kaya mamayang hapon ay magkakaroon ng pagpupulong sa plaza. Dapat po ba kami magpunta ron, Lo? Oo. At huwag mong sabihin na tinatamad kang pumunta, Diego. Kaligtasan niyo ni Emma na nakasalalay dito. Kaya dapat lang na nandun kayo magkapatid. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Pupunta po kami ni Eman. Huwag puro salita. Gawin mo, Diego. Gawin mo. Hindi na nagsalita si Diego. Pinanood na lang niya ang seryosong paghahasa ng lolo niya sa itak. Ramdam niya ang bigat sa dibdib ni Lolo Felix. Alam niya na para kay Lolo Felix ay isang mabigat na obligasyon ang nakaatang sa balikat nito dahil ito ang nag-iisang manunugis sa kanilang baryo. Pagsapit ng hapon ay nagtungo sina Diego at Eman sa plaza. Kahit ang totoo ay tinatamad sila. Naisip kasi ni Diego na baka mas lalong magalit si Lolo Felix sa kanila kapag hindi sila nito nakita roon. Pagdating nila sa plaza ay puno na ng mga tao ang paligid. May mga nakaupo sa silyang plastik na hiniram pa mula sa barangay hall. Ang iba ay nakatayo na lang. Tahimik ang lahat habang hinihintay ng lahat na magsalita si Kapitan Jose na nakatayo lang sa gitna ng entablado. Katabi nito ang ilang tanod at naroon din si Lolo Felix. Hindi nagtagal ay sinimulan na ni Kapitan Jose ang pagsasalita para sa lahat. Mga kababaryo, magandang hapon ho sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon dahil may matinding panganib na kinakaharap ang ating baryo.
Kagabi ho, isang babae ang muntik ng mapaslang ng aswang. Salamat sa maagap na pagkilos ni Mang Felix at ligtas na siya. Hindi lang ito basta-basta. May dahilan kami para isipin natin na hindi lang isang aswang ang nasa paligid. Hindi ko kayo tinatakot lahat. Pero ayokong magsisi tayo kapag huli na. Dapat ay maging prioridad natin ang kaligtasan at buhay ng lahat. Tumingin si Kapitan Jose kay Lolo Felix. Tumango si Kapitan at si Lolo Felix naman ang nagsalita. Mga kababaryo, alam ko marami sa inyong nakakaalam na matagal ko nang tinalikuran ang pagiging manunugis ko. Pero hindi ko kayang manahimik kung alam kong nasa panganib tayong lahat. Kaya pakinggan niyo ko na mabuti. Una sa lahat, maglagay kayo ng asin sa paligid ng inyong bahay. Kahit kaunti sa bawat bintana at pintuan. Pero higit sa lahat, ang pagdadasal at pananampalataya natin sa Panginoong Diyos, ang pinakamabisa nating sandata laban sa mga kampon ng kadiliman. Kung may itak kayo, patalasin nyo ng gusto. Kailangan nating magtulungan lahat. Hindi ko kayang bantayan ng buong baryo ng mag-isa. Simula mamayang gabi, maglalagay tayo ng mga tanod sa bawat sulok ng baryo. Magtatakda tayo ng karpyo. Wala nang maaaring lumabas ng kanilang bahay pagsapit ng alas 7 ng gabi. Kinabukasan na ng alas 5 ng umaga ay pwede na kayong lumabas. Muling nagsalita si Lolo Felix habang direkta ang tingin sa mga tao. Huwag kayong matatakot kung sama-sama tayo. Pero kung patuloy kayong magwawalang bahala, huwag niyo akong sisisihin kapag napahamak kayo. Tahimik ang buong plaza. Damang-dama ni Diego ang bigat ng sinabi ni Lolo Felix. Alam niyang totoo ang lahat at talagang sa pagkakataon na yon ay kailangan nilang maging maingat. Matapos ang pagpupulong na yon sa plaza, ay naglakad na pauwi sina Diego at Eman. Hinabol sila ni Obet at tinapik nito sa likod si Diego, kaya napalingon siya sa kanyang kaibigan. Ano? Naniniwala ka na ngayon na may aswang dito sa atin? Sabi ko naman kasi sa'yo ayaw mo pang maniwala nung una Mahirap kasing maniwala kapag walang ebidensya, Obet. Pero ngayon, naniniwala na talaga ako. Saka nakita ko mismo kung paano kinalaban ni Lolo Felix yung aswang kagabi. Ako rin nakita ko. Ang galing kaya ni Lolo. Ang astig na mga galaw niya. Parang superhero. Ay, sayang. Dapat tinawag niyo ako para nakita ko rin. Sa tingin mo ba maiisip pa namin yun? Oo nga no, sabagay. Pero malaki ang tiwala ko kay Lolo Felix. Sabi nga nung nanay ko, napakagaling talaga niya makipaglaban sa mga aswang nun. Kaya nga, ang tagal na walang aswang na sumalakay dito sa atin dahil yung kay Lolo Felix. Takot sila sa lolo niyo Pero kahit magaling makipaglaban si Lolo, nakakatakot pa rin. Matanda na kasi siya Malamang kung ano yung nagagawa niya nung kabataan niya ay hindi niya na magagawa ngayon. Kaya sana, tulungan siya ng mga tao kapag nakikipaglaban siya sa mga aswang. Aba teka, bakit hindi ka tumulong sa kanya, Diego? Apo ka niya, di ba? Kung meron mang magmamana ng kakayahan at kaalaman ng lolo mo, ay ikaw yun. Sus, malabong mangyari yan. Sa tamad ba naman ni Kuya Kahit pagsasanay ay tatama rin siya. Makapagsalita kang tamad ako. Isa ka rin naman tamad Parehas lang tayo. Pero mas matanda ka sa akin, Kuya. Ikaw ang mas tamad, Eman. Ano ba to? Paligsahan kung sino mas tamad? It's a tie na lang kaya. O paano? Uuwi na ako Malapit ng dumilim Kaya magsasaboy na kami ng asin sa paligid ng bahay namin. O sige, mauna na ako sa inyo Matapos magpaalam ni Obet, ay naglakad na ito palayo. Habang ang magkapatid naman ay ipinagpatuloy ang paglalakad, pauwi sa kanilang bahay. Kinagabihan,
lahat ng tao sa baryo ay sinunod ang sinabi ni Lolo Felix. Lahat ay nagsaboy ng asin sa paligid ng kanilang bahay. Wala na ring nasa labas pagpatak ng alas 7 ng gabi. Lahat ng pamilya ay sama-samang nagdasal para sa kanilang kaligtasan. Sa bawat kanto ay may mga tanod na nakaabang, bitbit ang itak o kaya ay kawayan na may matulis na dulo. Habang nasa loob ng bahay nila ay nakasilip si Diego sa bintana. Unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng banta sa kanilang baryo. Nagulat si Diego nang biglang lumapit sa kanya ang nakababata niyang kapatid na si Eman. "Ano ka ba, Eman? Nakakagulat ka naman. Akala ko ay aswang ka na eh." Itong cute ko na to, kuya. Mapagkakamalan mong aswang? Grabe ka naman. Ikaw lang ang nagsasabing cute ka, no? Yan ang palaging sinasabi ng mga inggit eh. Palibasa, hindi ka pinapansin ng babaeng pinagpapakitan nyo ni Obet dun sa plaza. Lubayan mo lang ako. Sinisira mo ang pananahimik ko rito eh. Tawag kasi tayo ni Lolo Felix sa kwarto niya. May sasabihin daw sa atin. Sabihin mo susunod ako maya-maya. Ngayon na nga daw tayo kakausapin ni Lolo eh. Nandun siya sa kwarto niya. Tara na. Pati ba naman yun eh, kinakatamaran mo pa? Oo na, pupunta na ako. Dami mo pa sinasabi. Masamang tinignan ni Diego si Eman bago niya isinarado ang bintana. Magkasabay silang nagtungo sa kwarto ni Lolo Felix. Naabutan nila ang lolo nila na nakaupo sa gilid ng papag at may seryosong ekspresyon sa muka. "Lo, kakausapin niyo raw po kami." Oo, importante itong sasabihin ko sa inyong magkapatid. "Tungkol po ba, San?" Umupo sina Diego at Eman sa sahig habang nakaharap kay Lolo Felix. Alam kong alam nyo ang posibleng mangyari dito sa ating baryo sa mga susunod na araw. Ibinubulong sa akin ng aking mga agimat na marami pang aswang ang nagmamasid sa paligid. Lahat sila ay nakatuon ng mga mata sa akin. Bakit po sa inyo, Lolo? Sigurado ko na ako ang pakay nila. Ako ang uunahin nilang patayin upang mas madali nilang masasakop ang baryong ito. Alam nila na kapag nawala na ako, ay wala nang magtatanggol sa mga tao dito. At kilala ko rin kung sino ang namumuno sa pagsalakay ng mga aswang sa ating baryo. Sino po, Lolo? Tumiim ang bagang ni Lolo Felix at doon nito sinimulang banggitin ang pangalan na Marduk. Ayon kay Lolo Felix, si Marduk ay isang hari ng mga aswang. May malaki itong hukbo ng mga aswang at ang layunin ng mga ito ay ang sakupin ang iba't ibang baryo at gawing mga aswang ang mga tao upang mas lumakas ang hukbo nila. Binata pa nung makaharap ni Lolo Felix si Marduk. Nagkaroon ng madugong digmaan laban sa mga aswang at sa mga tao na pinamumunuan ni Lolo Felix. Pero dahil sa husay at galing ni Lolo Felix ay natalo nito ang puwersa ni Marduk. Hindi ko tuluyang napatay si Marduk noon dahil nagawa niyang makatakas. At bago siya tumakas, ay isinumpa niya na babalikan niya ang baryo natin para magiganti sapagkat isa akong malaking tinik sa kanyang dibdib. At nararamdaman ko na ito na ang panahong sinasabi ni Marduk. Nagbabalik na siya sa ating baryo. Hari ng mga aswang? Ibig po bang sabihin mas malakas siya sa isang normal na aswang? Ganun po ba yun, Lolo? Tama ka, Diego. At malakas ang kutob ko na ang aswang na nakalaban ko noong nakaraang gabi ay isang patibong. Isang patibong kung saan tinitignan lang ni Marduk kung gaano pa ako kalakas. Alam niyo na matanda na ako. Natalo ko man ang aswang kagabi ay hindi ibig sabihin nun na may laban pa rin ako kay Marduk. Kaya naman, isang bagay ang naisip ko.
Mga apo ko kayo, kaya hindi malabong idamay kayo ni Marduk sa galit niya sa akin. Hindi ko alam kung ano maaaring mangyari sa akin. Kaya gusto ko makasiguro na kung sakaling mawala man ako, ay kaya niyong ipagtanggol ang inyong sarili. Ang dami niyo naman po sinabi, Lolo Felix. Ano po ba talaga ang dahilan niyo kung bakit niyo sa amin sinasabi ni Kuya ang mga bagay na yan? Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Lolo Felix at matiim itong tumingin sa kanilang magkapatid. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Diego nang magkaroon siya ng ideya kung ano ang sunod na sasabihin ng kanilang lolo. Kailangan niyong magsanay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Gusto kong ituro sa inyong dalawang magkapatid ang aking kakayahan at kaalaman, hindi lang para ipagtanggol ang inyong mga sarili, kundi maging ang ating buong baryo. Lolo naman, parang ang sama niyo pong mag-isip. Bakit iniisip niyo kagad na may masamang mangyayari sa inyo? Hindi po ba marami po kayong agimat laban sa mga aswang? Sigurado po ako na kaya kayong protektahan ng mga yon laban kay Marduk at sa ukbo niya. Hindi ka ba nakikinig sa mga sinasabi ko, Diego? O sinasabi mo lang yan kasi tinatamad kang magsanay? Oo, tama ka. Marami nga akong agimat, pero mahina na ang aking katawan. Hindi na kayang palakasin ng mga agimat ko ang katawan ko, gaya ng dati. Kaya nakikiusap ako sa inyong magkapatid na isantabi niyo muna ang inyong katamaran at magsanay kayo sa mga dapat niyong malaman at matutunan. Bukas na bukas din ay magsisimula na tayo. Agahan niyo ang gising niyo bukas. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkatinginan sina Diego at Eman. Walang gustong sumagot sa sinabi ni Lolo Felix. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay na umuo sina Diego at Eman, pero parehas na labas sa ilong ang pagpayag nila. Pinaalis na sila ni Lolo Felix at nagtungo na sila sa kanilang kwarto. Naunang humiga si Eman, habang si Diego naman ay umupo sa gilid ng papag. Pinag-isipan niya ang bigat ng mga sinabi ni Lolo Felix sa kanila. Kuya, sa tingin mo ba kailangan pa talaga nating magsanay sa pakikipaglaban sa mga aswang? Ewan ko, Eman. Pero tinatamad akong magsanay eh. Nakakapagod yun, panigurado. Yan nga rin ang naiisip ko kanina eh. Baka hindi na rin ako makapaglaro at maubos na ang oras ko sa pagsasanay. Ano kaya kung ikaw na lang ang magsanay, Kuya? Total mas matanda ka naman sa akin. Binata ka na. Samantalang ako, bata pa. Tumigil ka nga, Eman. Kung magsasanay ako, dapat magsasanay ka rin. Ang sungit mo naman, Kuya. Basta bahala ka magsanay. Nakakatamad yun, kaya tatakas ako. Kahit si Diego, ay ganun din ang nasa utak ng mga sandaling yon. Kaya hindi niya na tinutulan si Eman. Sa kabila ng mga sinabi ni Lolo Felix kanina, ay tiwala pa rin siya na kaya pa rin itong harapin ang sinasabi nitong hari ng mga aswang at maging ang hukbo nito. Nang sumunod na umaga, ay nagising sina Diego at Eman sa malakas na pagkalampag sa pinto ng kanilang silid. Nataranta silang dalawa at agad na napabalikwas ng bangon ang dalawa. Naku, may sunog yata! Tara na! Lumabas na tayo, Eman! Bilisan mo! Nagmamadaling binuksan ni Diego ang pinto at sumalubong sa kanila si Lolo Felix na matalim ang tingin sa kanilang dalawa. Lolo, nasan po sunog? Walang sunog, Gonggong! Alam niyo ba kung anong oras na? Hindi po. Wala po kasi kaming orasan sa kwarto eh. Isa ka pa! 11:00 na ng umaga, pero nakailata pa rin kayo. Ang tatamad niyo talagang magkapatid. Nakalimutan niyo na ba ang pinag-usapan natin kagabi? Hindi ba ang sabi ko ay gumising kayo ng maaga dahil magsasanay tayo? Lolo, pwede po bang bukas na lang tayo magsanay? Tinatamad po kasi kami ni Eman eh. Ah, ganon. O sige, bukas na lang tayo magsanay. Tapos
Sasabihin niyo bukas sa susunod na araw na lang magsasanay. Hanggang sa hindi na talaga kayo nakapagsanay. Napakamot sa likod ng ulo niya si Diego. Sabay yuko. Kasi Lo, tinatamad po kami ni Emma na magsanay. Sa tingin ko po kasi, kaya niyo naman pong labanan yung mga aswang na yun nang kayo lang. Sinasabi ko na nga ba? Inaabot na naman kayo ng katamaran nyo. Ano nga bang aasahan ko sa inyong magkapatid? Ay nako, tandaan nyo ito. Hindi para sa akin ang gagawin natin na ito, kundi para sa inyong dalawa. Sige na, kumain na kayo at pagkatapos ay magsisimula na kayo sa inyong pagsasanay. Bilisan nyo! Dahil sa malakas na sigaw ni Lolo Felix, ay nataranta ang magkapatid. Nagmamadali silang dumulog sa pagkainan, kung saan may nakahain na pandesal at pritong itlog. Tutol man si Diego na magsanay sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay naisip niya na mukhang wala na silang magagawa ni Eman para takasan ang bagay na yon. Matapos ang almusal, ay dinala ni Lolo Felix sina Diego at Eman sa likod ng bahay. Nakita nila roon ang dalawang troso na may lubid na nakatali. Isang medyo maliit at isang malaking troso. Pagsisibakin niyo po ba kami ng kahoy, Lolo? Akala ko po ba magsasanay kami sa pakikipaglaban sa mga aswang? Hindi po ba dapat tinuturuan niyo kaming gamitin ng mga agimat niyo o kaya kung paano gumamit ng itak? Hindi kayo magsisibak ng kahoy. Pero darating tayo sa bagay na mga sinabi mo, Eman. Ito ay unang bahagi pa lang ng ating pagsasanay. Sa gagawin nyo, ay papalakasin at patatatagin ito ang inyong katawan. Kung ganun, ano pong gagawin namin sa mga troso na yan, Lolo? Hihilahin nyo yan paikot sa ating baryo. Magsisimula kayo rito sa ating bahay. Tapos ay magtutungo kayo sa plaza. Pagkatapos ay saka kayo babalik dito. Pero Lo, parang... Wala nang pero-pero. Gawin nyo na lang ang sinabi ko. At huwag niyong susubukan tumakas. Dahil kapag tumakas kayo o nandaya kayo, ay hindi kayo kakain hanggang hapunan at sa labas ko kayo patutulugin. Huwag niyo akong susubukan na magkapatid. Hala, sige na. Simulan niyo na ang paghila sa troso at magtig-isa kayo magkapatid. Napipilitang sumunod ang magkapatid kay Lolo Felix. Agad na kinuha ni Diego ang lubid na nakatali sa mas maliit na troso. Hihilahin na sana niya yon, pero pinigilan siya ng kanilang lolo. Anong ginagawa mo, Diego? Hihilahin na po itong troso. Yung pong sabi niyo, di ba? Hindi yan ang sayo, tanga. Itong malaki ang hilahin mo. Kay Eman ang maliit na yan. Inagaw ni Eman kay Diego ang lubid at nakakaloko itong ngumisi. Sandali lang, Lo, hindi ba't dapat patas lang kami ni Eman? Kung maliit, dapat parehas na maliit ang hihilahin namin. Bata pa ang kapatid mo, Gunggong. Kaya maliit ang troso niya. Ikaw binata ka na. Kaya dapat lang na mas malaki ang sayo. At ayoko na makakarinig ng reklamo sa'yo, Diego. Sige na, hilahin nyo na yan at tandaan nyo na nakamasid ako sa inyo. Parang batang napapapadyak si Diego. Wala na siyang nagawa kundi kunin ang lubid na nakatali sa mas malaking troso. Nagsimula na si Diego at Eman na hilahin ang troso palabas ng kanilang bakuran. Wala pa man sila sa kalsada ay tagaktak na ang pawis nilang dalawa. Tirik na tirik ang araw, kaya nakadagdag yun sa hirap ng magkapatid. Hindi inakala ni Diego na ganun kabigat ang troso. Bawat hilang ginagawa nila ay parang humihila sila ng tone-toneladang bakal. Hindi rin nakakatulong ang mga matang nakatitig sa kanila mula sa gilid ng daan. Naroon ang mga kapitbahay nila, mga bata at ilang matatanda na tila nagulat sa kanilang ginagawa. May ilan pang pabulong na nagtatawanan habang may ilan namang napapailing na lang. Ramdam ni Diego ang hiya. Gusto niya nang bitiwan ang lubid at umuwi.
Pero sa kauna-unahang pagkakataon, pinilit niyang ipagpatuloy ang paghatak kahit sumasakit ang likod at braso niya. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto si Diego at binitiwan ng lubid. Humihingal siyang umupo sa troso upang magpahinga. Maging si Eman ay napahinto. Kuya, anong ginagawa mo? Nagpapahinga. Hindi mo ba nakikita? Wala namang sinabi si Lolo Felix na bawal magpahinga, di ba? Oo nga no. Tama ka, kuya. Umupo na rin si Eman sa troso. Kuya, sa tingin mo, makakatulong tong ginagawa natin para lumakas tayo? Ewan ko ba? Parang hindi. Pinapagod lang yata tayo ni Lolo eh. Habang nagpapahinga, ay biglang lumapit sa kanila si Obet na may kinakain na banana Q. Uy! Anong ginagawa niyo magkapatid? Anong meron? At may troso kayo. Pinapahila sa amin to ni Lolo Felix hanggang sa plaza tapos pabalik sa bahay namin. Huhulaan ko. Napuno na si Lolo Felix sa katamaran yung dalawa no, kaya pinaparusahan niya kayo. Mali. Bahagi ito ng pagsasanay sa amin ni Lolo para sa pakikipaglaban daw sa mga aswang. Ano? Totoo ba? Ibig sabihin, nagkatotoo yung sinabi ko na dapat sanayin kayo ni Lolo Felix. Oo. Ang sabi niya, palalakasin ito ang katawan namin. Nakakapagod nga eh. Wala pa kami sa kalahati pero sukong-suko na ang katawan ko. Ganyan talaga kapag walang ginagawa at tamad. Konting galaw lang, pagod ka agad. Alam mo ikaw, Obet, hindi nakakatulong yung sinasabi mo eh. Tara na nga, Eman. Hilahin na natin ulit itong mga troso para matapos na tayo. Okay, good luck sa inyong dalawa. Pagbutihan nyo ha. Sabay na tumayo sina Diego at Eman. Isinampay nila sa balikat ang lubid at saka muling hinila ang troso. Ngunit nagtaka si Diego dahil mas naging mabigat ang troso niya. Hindi na siya makausad. Nang tignan niya ang kanyang troso ay gumuhit ang inis sa mukha niya nang makitang nakasakay sa troso si Obet. Anak ng pitong kagaw naman talaga, oo. Kaya naman pala mas mabigat eh. Anong ginagawa mo dyan, Obet? Umalis ka nga dyan. Magpapatid lang sana ako sa bahay namin eh. Madadaanan niyo rin naman yun, di ba? Umalis ka na dyan. Anong akala mo sa akin, kalabaw? Ito naman, minsan na nga lang makahingi ng pabor eh. Bad trip. Nang umalis na si Obet mula sa pagkakasakay sa troso, ay doon na muling sinimulan ni Diego na hilahin yon. Kahit hirap na hirap, ay hindi na siya huminto hanggang sa nakarating na sila ni Eman sa plaza. Hindi na sila nagpahinga at nagsimula na silang hilahin ng troso pabalik sa kanilang bahay. Basa ng pawis ang buong katawan ni Diego at halos dumikit na ang t-shirt niya sa kanyang balat. Nang malapit na sila sa kanilang bahay, ay mas naging mabagal ang lakad nila. Pagdating sa bahay, ay sabay silang napaupo sa lupa habang hingal na hingal. Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Lolo Felix na may ngiti sa labi. Mahusay! Tignan nyo! At kinaya nyo naman ang una kong ipinagawa sa inyo. Kinaya nga po, pero pakiramdam ko po mamamatay na ako. Dapat ay masanay na kayo dahil tuwing umaga, pagkagising nyo, ay palagi nyo yang gagawin. Ano? Pero Lo, pumasok na kayo at handa na ang tanghalian. Pagkatapos nyo kumain, ay magpahinga kayo saglit at magpapatuloy kayo sa inyong pagsasanay. Hindi na nagawang makapagreklamo nina Diego at Eman dahil nauna nang pumasok si Lolo Felix. Lupaypay na sumunod sila rito at nang makita nilang pritong tilapia at ginisang munggo ang ulam ay mas lalo silang hindi nakapagsalita dahil nag-focus muna sila sa pagkain. Matapos ang tanghalian at makapagpahinga ng sandali ay muling tinawag ni Lolo Felix sina Diego at Eman sa likod ng bahay. Agad silang umupo sa mga troso na kanina
ay hinihila nila, habang si Lolo Felix ay inabutan sila ng tig-isang itak. Lolo, pwede po bang bukas na lang natin to gawin? Pagod na rin po kami sa paghihila ng troso kanina eh. Oo nga naman po, Lolo. Pagpahingayin niyo naman po kami. Umpisa pa nga lang ganyan na kayo. Kailangan ay masanay na ang katawan nyo sa mabibigat na gawain at pagsasanay. Diego, ikaw muna. Tumayo ka ng maayos. Eman, huwag kang ngingiti-ngiti dyan. Ikaw ang susunod sa kuya mo. Lo, ano po bang gagawin ko dito sa itak? Yung puno na saging, isipin mo na aswang yon at ipakita mo sa akin kung paano mo siya lalabanan gamit ang itak. Tinatamad na lumapit si Diego sa puno ng saging at sinimulan niya itong tagain. Mabigat ang katawan niya at kahit hindi gumagalaw ang puno ng saging ay may pagkakataon na hindi niya yun tinatamaan. Naririnig niya ang pagtawa ni Eman sa tuwing pinapagalitan siya ni Lolo Felix. Gusto sana niyang batukan ng kapatid, pero sa tuwing magtataas ng boses si Lolo Felix ay natatakot siya. Sumunod na si Eman at gaya ni Diego ay hindi rin naging maganda sa paningin ni Lolo Felix ang galaw nito. Kaya naman, ipinakita na sa kanila ni Lolo Felix ang tamang paghawak sa itak at kung paano mabibigyan ng mas malakas na impact ang kanilang pagtaga. Pagkatapos ng ilang oras ay pagod na naman ng magkapatid. Hapon na nang matapos sila at saka lang sila pinayagan ni Lolo Felix na magpahinga. Dahil sa labis na pagod sa maghapon ay naparami ang kain ni na Diego at Eman. Matapos ang hapunan ay nagpababalang sila ng kinain at dumiretso na sila sa kanilang kwarto. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin tayo. Kaya nga, kuya. Hanggang ngayon masakit pa rin ang mga braso at binti ko. Grabe talaga si Lolo sa atin, no? Pahiga na sana sila nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Lolo Felix na may dalang gasera at isang lumang kahon na pahaba. Ipinatong ng matanda ang gasera at kahon sa sahig. Lolo, bakit po kayo nandito? Huwag niyo pong sabihin na magsasanay ulit tayo. Pagpahingayin niyo naman po kami, Lo. Wala pa akong sinasabi, puro reklamo ka na kagad. Parte pa rin ito ng pagsasanay nyo. Pero hindi na kayo mapapagod dito. May mga ipapakita lang ako sa inyo. Umupo si Lolo sa sahig. Umupo na rin sina Diego at Eman sa harapan nito habang nasa gitna nila ang kahon at gasera. Maingat na binuksan ng matanda ang kahon at isa-isa nitong inilabas ang mga laman nito. May isang lumang panyo na may burdang kakaibang sulat, isang tansong medalya, isang maliit na bote na may itim na langis, at isang lumang tungkod. Lolo, ano po ba ang mga yan? Parang gamit po ng mga mangkukulam yan, ah. Mga gamit ko to noon, Eman. Inabot ni Lolo Felix ang pulang panyo at ibinukayon sa harap nila. Mahiwaga ang panyong ito. Kapag suot mo to sa iyong leeg, ay hindi ka makikita ng aswang. Maaamoy ka nila, pero hindi nila malalaman kung nasaan ka. Parang ang dumi na niyan, Lo, ah. Parang hindi na nalalaban. Gumagana pa ba yan? Huwag mong maliitin ang kakayahan ng panyong to, Diego. Sadyang hindi ito nilalaban. Dahil sa oras na ito, ay mabasa ng tubig, ay mawawalan na ang bisa nito. Kailangan matuyo ito muli upang bumalik ang kapangyarihan nito. Sunod nitong ipinakita ang tansong medalyon na may ukit na krus at mata. Ito naman ay ang agimat upang magkaroon ka ng kakaibang lakas at tapang laban sa mga kampon ng kadiliman, lalong-lalo na sa mga aswang. Isinusuot ko to noon kapag humaharap ako sa isang laban. Pero Lo, isa lang po ba yung medalyon na yan? Isa lang ang meron ako,
Kaya pagdating ng oras, kayong dalawa ang magpapasya kung sino ang mas nangangailangan na magsuot nito. Kinuha naman ni Lolo ang maliit na bote. Ito naman ay ang langis ng itim na kamagong. Ipinapahay dito sa itak upang mas maging mabisa yon na panlaban sa mga aswang. Kapag tinamaan ng mga aswang ng talim ng itak na may ganitong langis, ay triple ang sakit na mararamdaman nila. At ito naman ang gabay na tungkod. Kapag naliligaw kayo, ay ituturo nito ang daan kung saan man kayo tutungo. Galing pa ito sa isang matandang albularyo na nakilala ko noon. Sana ay tandaan nyo kung para sa inyo gagamitin ang mga kagamitang pinapakita ko sa inyo ngayon. At gamitin nyo lang ito kung kinakailangan. Ako natatandaan ko. Ewan ko na lang po dyan kay Kuya Diego. Kung magsalita ka naman, parang sinasabi mo na mahina ang ulo ko. Natatandaan ko lahat. Isa pa yan. Sana ay tanggalin nyo ang palagi nyong pag-aaway. Dapat ay kayo ang maging magkakampi dahil magkapatid kayo. Magkasangga. Sinasabi ko na kagad sa inyo tungkol sa mga ito upang kapag nawala na ako, ay kaya niyong ipagtanggol ang inyong mga sarili laban sa mga aswang. Matapos yun, ay isa-isa nang ibinalik ni Lolo Felix ang mga gamit sa loob ng kahon. Tinakpan nito yon at inilagay sa ilalim ng papag ni Diego. Nagkatinginan ang magkapatid nang lumabas na si Lolo Felix sa kanilang silid. Hindi na sila nag-usap at humiga na sila dahil pareha silang pagod na pagod. Nang gabing yon ay naging mahimbing ang tulog ni Diego dahil sa labis na pagod. Ngunit bigla siyang nagising. Napasinghap siya nang may bigat siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Bumangon siya at luminga sa paligid. Napakunot ang noo niya nang may narinig siyang kakaibang ingay sa labas ng bahay. Tumayo siya at marahang lumapit sa bintana. Binuksan niya yon at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay nakita niya si Lolo Felix na nakikipaglaban sa 3 aswang gamit ang itak. May isa pang aswang ang tumalon mula sa bubong at dumiretso yon kay Lolo Felix. Nanatiling nakatayo si Diego. Nakatulala siya at gulat na gulat sa nasaksiyan. Parami ng parami ang aswang na umaatake sa kanilang lolo. Isang aswang ang sumugod mula sa likuran ni Lolo Felix at malakas nitong sinuntok sa batok ang matanda. Lumugmok sa lupa si Lolo Felix at bakas sa mukha nito ang panghihina. Nagtama ang mata ni Diego at Lolo Felix. Marahang umiling si Lolo Felix na parabang sinasabi nito na huwag siya nitong tutulungan. Sinubukan ni Lolo Felix na bumangon, pero bago pa ito makatayo, ay mabilis na sinunggaban ng 2 aswang ang braso nito. Sa isang iglap, ay tinangay ng mga aswang si Lolo Felix palayo sa kanilang kubo. Sabay-sabay na umalis sa mga aswang patungo sa iisang direksyon. Nang wala na si Lolo Felix at ang mga aswang, ay doon lang natauhan ang binatang si Diego. Napagtanto niya na hindi isang panaginip ang kanyang nasaksiyan. Nagkukumahog siyang lumabas ng kubo at tinahak ang direksyong pinuntahan ng mga aswang. Hoy! Mga hayop kayo! Ibalik niyo lolo ko! Lolo Felix! Lolo! Ngunit bigo si Diego na mahabol ang mga aswang. Nawala na ang mga yon sa kanyang paningin. Nangihina siyang napaluhod sa lupa at hindi alam ang gagawin. Hindi na napigilan ni Diego ang pagluha dahil nangyari na ang kanyang kinatatakutan. Walang nagawa si Diego kundi ang luha ang bumalik sa kanilang kubo. Pagdating niya roon ay nakatayo si Eman sa pintuan ng kanilang silid. May pagtataka sa mukha nito nang makita nitong umiiyak siya. Kuya?
bakit ka umiiyak? Saan ka galing? Saka, bakit wala si Lolo Felix sa kwarto niya? Eman, si Lolo Felix. Dinukot siya ng mga aswang. Ano? Paano nangyari yun? Hindi pwede makuha ng mga aswang si Lolo Felix. Walang laban ng mga aswang sa kanya. Totoo ang sinasabi ko, Eman. Napakarami nila. Kinuha nila si Lolo. Napaluha na rin si Eman. Humikbi ito at lumapit kay Diego. Ibig mo ba't sabihin? Wala na si Lolo, kuya. Patay na siya. Hindi ko alam, Eman. Hindi ko alam. Nang gabing yon, ay tila tinakasan ng lakas ang magkapatid. Pakiramdam nila ay namatay sila sa pagkawala ni Lolo Felix. Litong-lito sila at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kinabukasan, maagang nagtungo sina Diego at Eman sa bahay ni Kapitan Jose. Pumatok sila sa pinto at pinagbuksan sila ng kapitan na mukhang bagong gising. Diego, Eman, anong ginagawa niyo rito ng ganito kaaga? May pinapasabi ba si Mang Felix? Kapitan, kailangan po namin ng tulong nyo. Dinukot po ng mga aswang si Lolo Felix kagabi. Nagtungo po sila sa direksyon ng kagubatan. Diyos ko, totoo ba ang sinasabi mo, Diego? Opo, Kapitan. Wala pong nagawa si Lolo dahil napakarami po nila. Pinagtulungan po nila si Lolo Felix. Kung ganun, wala nang makikipaglaban sa mga aswang. Diyos ko, mas lalo na manganganib ang ating baryo ngayon. Kaya nga po kami nandito para humingi po ng tulong sa inyo. Iligtas po natin si Lolo mula sa mga aswang na yon. Nakita ko po na buhay pa po si Lolo nang tangayin po siya ng mga aswang. Anong ibig mo sabihin, Diego? Magtutungo tayo sa gubat at hahanapin natin si Mang Felix, ganun ba? Ganun na nga po. Sabihan niyo po ang mga tanod niyo, pati po ang ibang mga kalalakihan. Pwede rin po tumulong sa atin. Kapag mas marami po tayo, sigurado ako na malaki ang tsansa nating manalo sa mga aswang. Inabahan si Diego nang biglang umiling si Kapitan Jose. Bumuntong hininga ito at ipinatong ang kamay nito sa balikat ni Diego. Diego, iyo, tatapatin na kita. Kahit isa, ay walang may kakayahan na makipaglaban sa mga aswang dito sa baryo natin. Tanging ang lolo nyo lamang ang may kaalaman pagdating sa ganyang bagay. Isa pa, kung dinukot si Mang Felix ng mga aswang, sigurado ako na sa oras na to ay wala na siya. Ikinalulungkot ko, pero huli na ang lahat, Diego. Patay na ang inyong Lolo Felix. Hindi totoo yan, Kapitan. Hindi pa patay si Lolo Felix. Kitang-kita ko, buhay pa siya nang tangayin siya ng mga aswang. Maniwala kayo sa akin. Ngunit hindi lingid sa inyong kaalaman na maraming aswang na nakalaban nun ang inyong lolo. Marami siyang napatay, pero may ilan din na nabuhay. Maraming aswang ang galit sa kanya, at sigurado ko na matapos siya dukutin ng mga aswang, ay pinatay na rin siya ng mga ito. Ikinalulungkot ko, Diego, pero wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang masakit na pangyayaring ito. Tumiim ang bagang ni Diego at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Gusto niyang suntukin si Kapitan Jose sa mga sinabi nito, pero mas pinili niyang pigilan ang kanyang sarili. Hindi pa patay ang Lolo Felix ko, Kapitan. Kung hindi niyo kami tutulungang iligtas ang lolo namin, ay kami na lang ng kapatid ko ang gagawa nun. Maraming salamat na lang sa inyo. Huwag niyong gawin yan. Masyadong mapanganib. Isa pa, magsasayang lang kayo ng oras dahil wala na si Mang Felix. Gaya ng sinabi ko, Kapitan, naniniwala kami na buhay pa ang lolo ko. At makikita nyo, ibabalik namin siya rito sa baryo ng buhay. Eman, tara na. Umuwi na tayo. Kailangan pa nating maganda. Hindi na hinintay ni Diego na magsalita si Kapitan Jose at hinawakan na niya sa braso ang kanyang kapatid na si Eman. Tumalikod na sila at naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Mabigat ang bawat hakbang ni Diego
Hindi siya makapaniwala na matapos ang mga nagawa ni Lolo Felix noon para sa kanilang baryo, ay susukuan agad ito ng kanilang kapitan nang ito naman ang nasa panganib. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay dumiretso si Diego sa kwarto nilang magkapatid. Mula sa ilalim ng papag ay inilabas niya ang mahabang kahon kung saan nakalagay ang mga gamit ng kanyang lolo. Kuya, sa tingin mo, totoo kaya ang sinabi ni Kapitan Jose na patay na si Lolo Felix? Hindi totoo yun, Eman. Huwag kang maniniwala sa kanya. Nararamdaman kong buhay pa si Lolo Felix at sa ngayon ay tayong dalawa na lamang ang pag-asa niya. Hahanapin natin si Lolo sa gubat. Ililigtas natin siya sa mga aswang na dumukot sa kanya. Pero kuya, isang araw pa lang tayo nagsasanay eh. Sa tingin mo ay kaya natin ang mga aswang? Kailangan kayanin natin. Ito na ang pagkakataon natin para bumawi kay Lolo. Palagi na lang siya nahihirapan sa atin dahil tamad tayo. Kahit nagagalit siya sa atin, ay hindi pa rin niya tayo natitiis. Ipakita natin sa kanya na kaya nating magbago. Sa bagay, tama ka kuya. Ang laki na ng hirap ni Lolo Felix sa ating dalawa. Kaya sasama ako sa iyo, Kuya Diego. Ililigtas natin si Lolo. Pinagmasdan ni Diego ang kahon ng mga kagamitan ni Lolo Felix. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang itsura ng mga aswang at ang paraan ng pagdukot ng mga yon sa kanilang lolo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagiging walang silbi. Lagi silang umaasa kay Lolo Felix at ngayong nawala ito sa isang iglap, ay doon niya napagtanto na hindi nila kayang mabuhay nang wala ito. Hindi man sila sigurado kung buhay pa ang matanda, pero alam niyang hindi pwedeng wala silang gawin. Kinuha ni Diego ang isang lumang bag at inilagay niya roon ang mga kagamitang nasa kahon. Habang ang tungkod ay hinawakan niya, naglagay din sila roon ng mga tinapay at tubig na nasa plastik na bote. Hindi rin nila kinalimutan ang 2 itak na magsisilbi nilang sandata. Alam ni Diego na parehas silang takot ni Eman, pero wala na silang pwedeng asahan kundi ang isa't isa. Matapos ang mabilis na paghahanda, ay umalis na sila sa kanilang bahay. Sa kanilang paglalakad patungo sa gubat, ay nakasalubong nila si Obet. Oh, saan na naman ang punta niyo magkapatid? At may dala pa kayong bag. Huwag niyong sabihin na, pinalayas na kayo ni Lolo Felix kasi hindi na natiis ang katamaran niyo. Obet, ililigtas namin si Lolo Felix sa mga aswang na dumukot sa kanya. Kaya pwede ba? Wala kaming oras sa mga biro mo. Ano ka mo? Paano nangyari yun? Wala akong panahon magkwento sa'yo, Obet. Nagmamadali kami. Nagpatuloy sa mabilis na paglalakad ang magkapatid. Hinabol sila ni Obet at sumabay ito sa kanilang paglalakad. Teka! Sasama ako sa inyong dalawa. Tutulungan ko kayong iligtas si Lolo Felix. Napahinto si Diego. Tinignan niya si Obet at ang unang pumasok sa isip niya ay pauwiin na ito. Ngunit napagtanto niya na mas magkakaroon sila ng laban sa mga aswang kung mas marami sila. Kaya sa huli, pumayag na si Diego na sumama sa kanila si Obet sa pagliligtas sa kanilang Lolo Felix. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating na nila ang loob ng kagubatan. Maingat ang bawat hakbang nila dahil basa ang lupang kanilang nilalakaran. Habang tumatagal sila sa paglalakad, ay unti-unting dumidilim ang paligid. Maya-maya pa ay huminto si Diego at mahigpit niyang hinawakan ang tungkod. Teka, bakit ka ba may dalang tungkod, Diego? Para ka namang matandang ermitanyo yan eh. Hindi basta-bastang tungkod to, Obet. Ito magtuturo sa atin sa kinaroroonan ni Lolo Felix. Kailangan makarating tayo sa kanya bago sumapit ang dilim. Matiim na tinitigan ni Diego ang tungkod. Sa kabila ng walang kaalaman kung paano yun gamitin,
ay umasa siya na papakinggan siya ng tungkod. Gabay na tungkod, nakikiusap ako sa'yo. Ituro mo sa amin ang kinaroroonan ni Lolo Felix. Gamitin mo ang taglay mong kapangyarihan upang matuntun namin kung saan siya dinala ng mga aswang. Matapos yung sabihin ni Diego, ay naramdaman niya ang bahagyang pag-iinit ng tungkod. Mas lalong tumahimik ang paligid at sa loob ng utak ni Diego ay may narinig siyang malalim na tinig na ibinubulong sa kanya kung saan sila dapat magtungo. Dito tayo sa kaliwa. Napalunok si Diego. Hindi niya alam kung guni-guni lang yon, pero ang kamay niyang may hawak ng tungkod ay kusa nang kumilos. Para bang may humahatak sa kanya patungo sa direksyon kung nasaan si Lolo Felix. Malalaki ang hakbang ni Diego habang nakasunod sa kanya sina Eman at Obet. Sa loob-loob niya, sigurado siya na ginagabayan siya ng tungkod. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, ay sandaling huminto ang tatlo upang magpahinga. Kumain sila ng tinapay at uminom ng tubig. Sigurado ba kayo na buhay pa si Lolo Felix? Masamang tinignan ni na Diego at Eman si Obet. Alanganing ngumiti naman si Obet at sabay uminom ng tubig. Wala akong masamang ibig sabihin sa sinabi ko, ha. Huwag niyo naman akong tignan ng ganyan. Malakas ang pakiramdam ko na buhay pa si Lolo Obet. Isa pa, hindi namin kayang manatili sa bahay nang walang ginagawa. Nox, ibang-iba ka na magsalita ngayon, Diego, ha? Pero sigurado ko na matutuwa si Lolo Felix kasi sa wakas ay hindi na kayo tinatamad. Aba, dapat lang kasi buhay ng lolo niyo ang nakataya rito. Matapos ang maikling pagpapahinga, ay nagpatuloy na ang tatlo sa paglalakad. Maya-maya pa ay napansin nila na unti-unti nang lumulubog ang araw. At makalipas nga lang ang ilang oras ng walang tigil na paglalakad, ay nakita nila sa hindi kalayuan ang tila isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan. Meron dong mga kubol, may mga tao rin, pero malakas ang pakiramdam ni Diego na yun na ang kuta ng mga aswang at naroon ang kanilang Lolo Felix. Nagtago sila sa likod ng isang makapal na halaman. May mga tao pala rito. Magtanong kaya tayo sa kanila at baka alam nila kung nasan si Lolo Felix. Nagkakamali ka, Obet. Hindi sila mga tao. Mga aswang sila. Pero kailangan ko makasiguro. Binuksan ni Diego ang bag at mula roon ay inilabas niya ang pulang panyo. Itinali niya yon sa kanyang leeg. Kuya, anong gagawin mo? Titignan ko kung nandun si Lolo Felix. Hindi ba sabi ni Lolo, kapag suot ng isang tao ang panyong to, ay hindi siya makikita ng mga aswang? Kaya kapag hindi ako nakita ng mga taong naroroon, ang ibig sabihin ay mga aswang sila. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Diego bago siya naglakad papunta sa mga kubol. Napansin niyang normal ang kilos ng mga taong naroon. At sa kabila ng paglalakad niya, kahit isa ay walang tumingin sa kanya. Kaya nasiguro niya na aswang nga ang mga taong naroon. Iwinaksi ni Diego ang takot at sinimulan niyang isa-isahin ang mga kubol sa pag-asang makikita niya roon ang kanyang Lolo Felix. Sa unang 3 kubol ay bigo siyang makita ang matanda. Sa pang-5 kubol ay sumilip si Diego sa maliit na bintana mula sa labas. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya roon si Lolo Felix. Pusang nalaglag ang luha niya nang makita niya si Lolo Felix na nakatali ang mga paa at kamay. Nakahiga ito sa lupa. Puno ito ng sugat at natuyong dugo. Nakapikit ito pero nakikita niya na humihinga pa ito. Papasok na sana si Diego sa kubol ng isang matangkad at matipunong lalaki ang inunahan siyang pumasok doon. Tumayo ang lalaki sa harapan ni Lolo Felix at malakas nitong sinipa si Lolo Felix sa tiyan.
Napaigik ang matanda at nagising, habang si Diego ay patuloy na lumuluwa dahil sa labis na habag para sa kanyang lolo. Mabuti naman at buhay ka pa, Felix. Wala akong balak na mamatay dito sa kuta niyo, Marduk. Hindi ako papayag na magtagumpay kang patayin ako. Yan ang gusto ko sa'yo. Kahit alam mong wala ka ng laban, ay malakas pa rin ang loob mo. Ngunit huwag kang mag-alala, dahil mamayang gabi ay tatapusin ko na ang paghihirap mo. Ako mismo ang papatay sa'yo sa harapan ng aking mga alagad. Hindi na ako makapaghintay na magiganti sa minsang pagtalo mo sa akin noon. At kapag napatay na kita, sasalakay kami sa baryo nyo at papatayin ko ang mga apo mo. Huwag mong gagalawin ang mga apo ko, hayop ka. Ilabas mo sila sa galit mo sa akin. Ako na lang ang patayin mo. Wala ka sa posisyon para diktahan ako, tanda. Muling sinipa ni Marduk sa tiyan si Lolo Felix. Malakas itong tumawa bago ito lumabas ng kubol na yon. Labis ang awang naramdaman ni Diego para sa kanyang Lolo Felix. Gusto niya na itong itakas, pero alam niya na delikado dahil sa dami ng aswang na nasa anyong tao sa paligid. Naisip niya na wala na silang magagawa kundi ang lumaban kung kinakailangan. Mabigat ang loob na bumalik si Diego kina Eman at Obet. Ano kuya? Nakita mo ba si Lolo Felix? Oo, Eman. At tama tayo. Buhay pa siya. Yes! Buti naman! Pero sugatan siya at nangihina. Nakita ko rin yung sinasabi niyang si Marduk at narinig ko na balak nilang patayin si Lolo Felix mamayang gabi. Pero gabi na, Diego ah. Tignan mo, madilim na nga eh. Sa sobrang focus ni Diego na iligtas si Lolo Felix, ay hindi na niya napansin na tuluyan na palang lumubog ang araw at kalat na ang kadiliman sa paligid. Dapat na tayong kumilos, kuya. Iligtas na natin si Lolo. Alam ko, pero kailangan natin mag-ingat. Maghihintay tayo ng tamang pagkakataon. Saka natin ililigtas si Lolo Felix. Mula sa bag ay inilabas ni Diego ang itim na langis na nakalagay sa bote. Pinahira niya ng langis ang 2 itak. Ibinigay niya kay Eman ang isang itak, habang ang isa naman ay sa kanya. O teka, bakit kayong dalawa lang ang may itak? Paano naman ako? Gusto ko rin makipaglaban eh. Dito ka lang, Obet. Ikaw ang magdadala kay Lolo Felix palabas ng gubat kapag naitakas na namin siya, habang kami naman ni Eman ay makikipaglaban sa mga aswang. Kailangan mapatay namin ang hari nila na si Marduk, dahil hindi nila titigilan si Lolo hanggat nabubuhay sila. Ito ang gabay na tungkod. Gamitin mo to para mabilis niyong mahanap ni Lolo ang daan palabas ng kagubatan. Inabot ni Diego kay Obet ang tungkod, na agad naman itong tinanggap. Matapos yun, ay matyaga silang naghintay ng tamang pagkakataon para itakas at iligtas si Lolo Felix. Makalipas ang ilang oras, ay nakita ni Diego na inilabas ng 2 lalaki si Lolo Felix mula sa kubol. Patayong itinali ng mga yun ng matanda sa isang kawayang nakatusok sa lupa. Sa gitna ng maliit na baryo, iniwanan ng 2 lalaki si Lolo Felix hanggang sa isa-isa nang pumasok sa kubol ang mga taong nasa labas. Ito na ang pagkakataon natin, Eman. Isuot mo na ang medalyon ni Lolo Felix. Mas kailangan mo ang karagdagang lakas at tapang. Habang yung panyong pula ay ako naman ang gagamit para hindi ako makita ng mga aswang. Mag-iingat ka, kuya. Tumango si Diego at naglakas loob siyang bumalik sa maliit na baryo. Maraan siyang naglakad papunta sa kanilang lolo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Felix nang makita nito si Diego. Diego, pambihira ka nung ginagawa mo rito. Umalis ka na at baka makita ka pa ng mga aswang. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Suot ko po ang pulang panyo kaya hindi po nila ako makikita.
Huwag na lang po kayo maingay at baka marinig pa nila tayo. Maingat ngunit mabilis na kumilos si Diego. Gamit ang itak ay pinutol niya ang lubid na nakatali sa likod ng kamay ni Lolo Felix. Ngunit habang ginagawa niya yun, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nabasa ang pulang panyo at nilukob siya ng kaba dahil alam niya na mawawalan ng bisa ang kapangyarihan ng panyo sa sandaling mabasa yun. Umalis ka na, Diego! Basa na ang pulang panyo! Makikita ka na ng mga aswang! Hindi, Lolo Felix! Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama! Saktong naputol na ni Diego ang lubid nang magkakasabay na lumabas ang mga tao sa kubol. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang ang mga yon. Galit na umangil ang mga aswang. Kinabahan si Diego pero hindi siya nagpakita ng kahit na konting takot. Iniharang ni Diego ang sarili kay Lolo Felix. Alam niya sa lagay nito ay wala itong kakayahan na makipaglaban. Sige! Lumapit kayo! Akala nyo natatakot ako sa inyo? Nagulat si Diego, lalo na si Lolo Felix, nang biglang dumating si Eman. Matapang nitong prinotektahan si Lolo Felix habang nakatutok ang hawak nitong itak sa mga aswang na nakapalibot sa kanila. Eman! Nandito ka rin! Opo, Lolo. Ililigtas ka po namin ni Kuya. Kami pong bahala sa inyo. Biglang sumugod ang unang aswang sa kanila. Si Diego ang pinuntirya nito, pero mabilis na nakaiwas si Diego. Tinaga niya ito sa likod at malakas na napasigaw ang aswang sa labis na sakit. Umusok din ang balat nito dahil sa itim na langis na pinahid niya sa itak. Nang magsunod-sunod ang pag-atake ng mga aswang, ay nagpatuloy si Diego sa pakikipaglaban nang walang pag-aalinlangan at buong tapang. Habang si Emma naman ay tumulong na rin sa kanya. Dalawang aswang ang sabay na sumugod kay Eman, pero dahil sa suot nitong medalyon ay malakas ito at maliksi kung kumilos. Umiwas ito at gumulong sa lupa. Tinaga nito ang binti ng aswang habang ang isa ay sinaksak nito sa tiyan. Nang mapaluhod ang aswang na tinamaan ng itak sa binti, ay nilaslas nito ang leeg nun. Napamaang si Diego sa ipinakitang galing ni Eman. Isa-isang bumagsak ang mga aswang. May sumugod kay Diego mula sa itaas ng puno, pero sinalubong niya ito ng saksak sa dibdib na agad nitong ikinamatay. Makalipas ang ilang sandali, ay napakarami ng aswang ang nakahandusay. Hindi makapaniwala sina Diego at Eman na lahat ng yun ay kanilang nagawa. Ang mga natitirang aswang ay tila nagkaroon ng alinlangan na umatake sa kanila. Hanggang mula sa isang kubol ay lumabas ang hari ng mga aswang na si Marduk na nasa anyong aswang. Naramdaman ni Diego ang kakaibang lakas nito kumpara sa mga aswang na kanilang napatay. Kulay itim ang balat ni Marduk. Matangkad ito at malaki ang katawan. Bilog at kulay pula ang mga mata nito. Matulis ang mga ngipin at kuko nito. Ang amoy nito ay nakakasulasok na maihahalin tulad sa isang nabubulok na karne. Tumigil kayong lahat! Wala kayong silbi! Ako ang haharap at papatay sa dalawang yan! Diego, Eman! Siya si Marduk! Ang hari ng mga aswang! Humanda kayong dalawa! Kung ganon, ay sila pala ang iyong mga apo tanda. Mas mabuti na nagtungo na sila rito. Mas magiging maganda kung masasaksiyan mo ang kamatayan nila bago kita patayin. At kayong dalawa, ang lakas ng loob niyong magtungo rito. Para niyo na rin itinulak ang inyong mga sarili sa iyong kamatayan. Hindi kami natatakot na mamatay. Kung mamamatay naman kaming ipinagtatanggol ang aming lolo. Malakas na tumawa si Marduk.
na parabang iniinsulto nito sina Diego at Eman. Nagsimula itong humakbang palapit sa kanila. Humigpit ang pagkakahawak ni Diego sa itak, habang si Eman naman ay tumabi sa kanya. Hindi nila inalis ang tingin sa hari ng mga aswang. Biglang sumugod ng mabilis si Marduk. Sa isang iglap ay nasa harapan na ito ni Diego. Hindi na iwasan ni Diego ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang braso. Hinampas siya nito gamit ang malaki nitong braso, kaya tumilapon siya at bumagsak ng pasadsad sa lupa. Agad namang iniharang ni Eman ang sarili nito nang akmang lalapitan ni Marduk si Diego. Inatake nito si Marduk at tinaga nito yun sa braso. Umusok ang balat ni Marduk. Walang hiya kang bata ka! Ano, Marduk? Sumusuko ka na ba? Samantala, pinilit lumayo ni Diego. Masakit ang buong katawan niya, pero alam niya na hindi siya maaaring panghinaan ng loob sa mga sandaling yun. Nakita niya si Obet na paparating. Kinuha nito si Lolo Felix para ilayo roon. Hahabulin sana ni Marduk si Lolo Felix at Obet, pero sabay na hinarangan ito ni na Diego at Eman. Kailangan mo muna kaming patayin bago mo makuha si Lolo Felix. Kung ganun, ay ibibigay ko kung ano ang hinahanap nyo. Malakas na sumigaw si Marduk at galit na galit itong sumugod. Sinalubong naman ito ni Diego at tinaga niya ito ng malakas sa balikat. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng hari ng mga aswang na si Marduk. Bigla itong sumugod kay Eman, pero yumuko si Eman at nagpadulas sa basang lupa, sabay taga sa tagiliran ng hari ng mga aswang. Lumaban pa rin si Marduk sa kabila ng mga sugat nito. Hinablot nito si Diego at ibinalibag muli. Bago ito makalapit kay Diego, ay inihagis ni Eman ang maliit na bote ng langis sa muka nito. Kumapit ang itim na langis sa buong muka ni Marduk, kaya muli itong napasigaw habang sinusunog ng langis ang balat nito. Mas mabangis na sumugod si Marduk. Nawalan na ng direksyon ang pag-atake ni Marduk at sinamantala yon ng magkapatid. Sabay nilang inatake si Marduk. Walang tigil nila itong pinaulanan ng saksak at taga sa iba't ibang parte ng katawan nito. Bawat sugat na natamo ni Marduk ay nagpahina rito, hanggang sa tumalon si Eman at tinaga sa leeg si Marduk, habang si Diego naman ay buong puwersang itinarak ang itak sa dibdib nito, direkta sa puso. Napasigaw ng malakas ang hari ng mga aswang na si Marduk. Napaluhod ito at kasunod nun ay tuluyan na itong bumagsak sa lupa habang patuloy ang pag-ulan. Isa-isang bumagsak ang mga natitirang aswang at gaya ni Marduk ay namatay din ang mga yon. Humihingal ang magkapatid matapos ang isang matinding laban. Nang magkatitigan sila, ay masaya silang nagyakap ng maigpit. Kuya! Ang galing natin! Nagtagumpay tayo! Natalo natin ang hari ng mga aswang na si Marduk at ang kanyang hukbo! At napakagaling mo, Eman. Para kang tunay naman dirigma. Ayos na ayos yung mga galawan mo kanina. Dahil yun sa medalya na suot ko, kuya. Totoo nga ang kapangyarihan nito. Pero tignan mo, kuya. Namatay na rin ng ibang aswang nang mapatay natin si Marduk. Kumalas na sila sa pagkakayakap sa isa't isa at pinagmasdan ni Diego ang kanilang paligid. Siguro ay kakabit ng buhay ni Marduk ang buhay ng mga alagad niya, dahil siya nga ang hari ng mga to. Pero mabuti pa, umalis na tayo rito. Sigurado ako matutuwa si Lolo Felix kapag nalaman niyang nagtagumpay tayo. Pero bago pa man makaalis ang magkapatid, ay nakita nila si Lolo Felix na palapit at inaalalayan ito ni Obet. Oh, Obet! Bakit nandito pa kayo ni Lolo Felix?
Hindi ba sabi ko sa'yo itakas mo na siya palayo? Huwag kang magalit kay Obet, Diego. Ako ang nagsabi sa kanya na huwag kaming umalis. Gusto ko kasing makita kung paano yung tatalunin si Marduk. At ang masasabi ko, meron na akong tagapagmana. Hindi lang isa, kundi 2. Naiiyak na niyakap ni Diego at Eman si Lolo Felix. Labis ang kasiyahan ng magkapatid dahil alam nila na makakasama pa nila ang kanilang lolo. Lo, patawarin niyo po kami. Kung di po kayo dinukot ng mga aswang, ay hindi pa namin makikita ang halaga niyo. Alam kong darating ang araw na matututo rin kayong magkapatid. Hindi ko lang akalain na mangyayari yon sa ganitong paraan. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Hindi lang dahil iniligtas niyo ko, kundi dahil pinili niyong lumaban at magbago. Hindi madali ang pagbabago, lalo na kung nasanay na kayo sa isang bagay. Pero ngayon, alam ko na kaya niyo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong baryo. Ipinagmamalaki ko kayo, mga apo ko. Salamat po, Lo. Hindi na po kami babalik sa dati. Pinapangako ko po yan sa inyo. Nangangako po kami, Lolo, na hindi na po kami magiging tamad kahit kailan. Ngumiti ng malaki si Lolo Felix habang naluluwa. Aasahan ko yan, mga apo. Pero sa ngayon, oras na para umuwi. Matapos yun, ay sabay-sabay silang naglakad palabas ng kagubatan. Pinagtulungan ni Diego at Eman na alalayan ng kanilang lolo dahil hirap pa rin itong maglakad dahil sa mga sugat nito sa katawan. Mabilis naman nilang nahanap ang tamang daan sa tulong ng gabay na tungkod. Nang makabalik na sila sa kanilang baryo, ay nakita nila si Kapitan Jose at hindi ito makapaniwala nang nakita nitong buhay na buhay si Lolo Felix. Halata sa mukha ng kapitan ang hiya at pagsisisi nang lapitan sila nito dahil hindi ito tumulong kina Diego para iligtas si Lolo Felix. Ganun pa man, pinatawad nila ito dahil ang importante ay buhay silang lahat at ligtas. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Naging mas masigla ang pagtutulungan ng bawat isa at hindi na muling nakita ang mga aswang sa lugar nila. Sina Diego at Eman, na dating kilala bilang pinakatamad sa kanilang baryo, ay naging halimbawa ng pagbabago. Naging mas masipag sila sa pagtulong kay Lolo Felix sa mga gawain sa bahay at naghanap na rin ng trabaho si Diego. Natutunan ng magkapatid na ang tunay na lakas ay hindi galing sa agimat o sandata, kundi sa desisyong tumayo, lumaban at magbago para sa mga mahal nila sa buhay.